Mga kaibigan, mga kabayan, kumusta po kayong lahat? Ito, babahagi ko lang sa inyo ang isang pangkaraniwang buhay namin dito sa Amerika. Pagdating sa umaga, gising kagad, siyempre. Tapos, magpagasolina yan. Titingnan na ang mga dapat gawin sa araw na yan. May mga listahan ako para paglabas ko, hindi na masayang yung gasolina at magpabalik-balik pa. Kasi dito, pag sikat ng araw, kailangan nakaplano na kung ano ang gusto mong gawin. Magsimula sa paglagay ng gasolina sa iyong sasakyan. O nga pala, no? Napakataas na ng gasolina. Paano na kaya dyan sa Pilipinas? Napakahirap na talaga ng buhay. Kaya hindi dapat na mag-aksaya, lalo na ng panahon. Kaya ako, paggising ko sa umaga, meron na akong mga listahan kung anong dapat kong gawin. Kasi sa buong maghapon, pag inilabas na yung sasakyan, syempre gusto mong masulit yung gasolina na magagamit mo. Talagang gano'n naman dapat, di ba? Kailangan magtipid. Bawat galaw mo, bawat kilos mo, yung pagod, yung oras, lahat yan binibilang na natin. Mahirap kasi yung gasta na lang ng gasta, lalo na napakahirap kitain ng pera. Lalo na dito sa amin kasi di ba naman pagka tayo nasa ibang bansa, kanya-kanya talaga. Kanya-kanyang kayod. Hindi katulad nung mga bata pa tayo o nandun pa tayo sa sarili nating bansa. Kasi sa atin, pwede rin tayong magsama-sama kahit na sa isang bahay lang, di ba? Minsan nga, kahit may mga asawa na at may kanya-kanyang buhay at mga anak, nakatigil pa tayo sa bahay ng ating mga magulang. Pero dito sa Amerika kasi iba eh. Pagdating mo dito, kailangan matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa at kailangan may sarili kang lugar. Kung natulungan ka man noon, paano nakarating sa Amerika, pag nagkaroon ka ng pagkakataon, dito kasi dapat bumukod ka kaagad eh. Nakabukod ka na, hindi ka pwedeng tumira at magsama-sama sa isang bahay. Kasi naman, lahat dito nagtatrabaho. Hindi kasi pwede dito yung style natin noon sa Pilipinas, di ba? Nasanay tayo na nandoon tayo sa puder ng ating mga magulang o mga kamag-anak. Pero nag-iiba na, marami nang naiba ngayon. Iba na ang henerasyon ngayon. Kasi ngayon, babae at lalaki, bata at matanda, lahat yan tulong-tulong ng kumakayod. Iba na talaga ang hirap ng buhay ngayon. Kahit na yung may mga pamilya na, nandoon pa sa puder ng mga magulang nila, di ba? Kasi sa atin, strong ties tayo, di ba? Mga magulang, mga kapatid, mga anak, at pati na yung mga apo, minsan sama-sama pa rin sa isang bahay. Dahil kahit paano, tulong-tulong sa pagbabayad ng mga gastusin. At higit sa lahat, parang ang ano natin sa Pilipinas iba eh. Yung sobrang strong family ties talaga tayo. Kasi dito sa Amerika, actually natutunan ko dito sa Amerika, pagdating ng yung mga bata, pagdating ng 16, 17, 18, may kanya-kanya na sila, halos may kanya-kanya na silang buhay. At makikita mo kahit yung mga magulang, pagdating na nakatapos na yung mga anak nila, parang ano na eh,
bumubukod na kagad yung mga bata dito. May sarili na silang tirahan, may sarili na silang sasakyan, at may sarili na silang buhay, lalo na kung mayroon na silang mga trabaho. Natatandaan ko rin noon, nung bago pa ako dito sa Amerika, maraming beses naiisip ko, gusto ko ba talaga dito? Kasi, pag bago pala sa'yo ang lahat, bigla mong mamimiss kung saan ka lumaki. Yung palagian mong ginagawa, yung mga tao na nakakahalubilo mo. Alam nyo, actually dito sa Amerika, yung the first 2 months ko pa lang siguro, naisip ko na bumalik. Kasi, oo, ang lalaki ng mga bahay at napakaraming sasakyan, ang gaganda, at ang mga bahay nila talagang yung hindi lumaki kasi tayo na ang nakikita, lalo na doon sa lugar namin, lumaki ako sa lugar na yung mga bahay hindi ganito kalalaki. Tapos makita mo magaganda ang kanilang mga sasakyan, malinis ang mga kalsada, at sobrang tahimik. Yun ang unang-unang napansin ko. Malalaki nga yung mga bahay, maraming sasakyan, pero pagising mo sa umaga, lalo na pagka pumasok na sila lahat sa trabaho, parang sobrang tahimik ng paligid. Kasi lalo na lumaki ako ng Novaliches. Paggising mo pa lang sa umaga, 'di ba? Napakaraming tao. Dito, yung mga unang araw ko, paggising ko sa umaga, sobrang tahimik. Para bang walang tao sa mga bahay eh. Tapos, naalala ko rin, yung unang sakay ko ng sasakyan, grabe. Sa sobrang tahimik at sa sobrang ganda ng paligid, parang hindi totoo. Biglang walang traffic, lalo na doon sa kinalakhan ko. Kasi bago ka makapunta sa main road o sa highway, siyempre sa neighborhood muna, di ba? Sobrang tahimik. Kahit pagdating doon sa highway, maluwag ang daanan at wala nga siyang traffic. Tapos, tahimik pa rin yung mga tao. They're just minding their own business. Kasi halos yung sinasabi nila na nakakabinging katahimikan, yun. Wala akong naririnig na nagbubusina. Lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga tao lalo pagdating mo sa market, palengke, sa mga mataong lugar, pag marami ng sasakyan, napakaingay. Maingay yung mga tao, maingay yung mga sasakyan, busina, kaliwat kanan, radyo, lahat ng mga ingay na yon biglang nawala. Dito sa Amerika, sobrang tahimik. Minsan, hindi ko alam kung may taong nakatira doon sa katabi naming kapitbahay. Paminsan-minsan may lumalabas, may dalang aso, o kaya naman naglalakad lang muna sa paligid. Tapos pag nasalubong mo sila, mabait sila. Mag-good morning sila sa'yo kahit hindi ka kilala. Hindi ko kasi masyadong naranasan sa Pilipinas yun. Diba? Sa Pilipinas kasi pagka halimbawa nasa daan ka, binati mo, tapos hindi ka namang kilala, parang iba ang dating eh. Dito hindi, kilala ka o hindi, pag makakasalubong mo, either magsasabi sila ng something o magbibigay sila ng gesture na i-acknowledge ka nila. Masasalubong mo sila, mag-hi sila. Minsan, mas madalas nga mag-good morning sila or babatiin ka nila in any way kahit hindi ka nila kilala. Kasi hindi naman ako lumaking ganun eh.
Sa Pilipinas, tayo basically nagbabatian lang, kukumustahan dahil magkakakilala, di ba? Pero tulad niyan, sa palengke or alimbawa naglalakad ka lang sa isang lugar, pag hindi mo kilala, hindi mo nakasanayang bumati, hindi mo nakasanayang makipag-usap. Dito, kilala mo man at hindi, mag-hi ka man o hindi, babatiin ka. Kaya kahit pa paano, mararamdaman mo na parang welcome ka. Kasi kitang-kita naman nila na hindi ka taga rito. Actually, naalala ko minsan, or nangyari na ng siguro mga 2-3 beses. Growing up in the Philippines, naranasan ko. Yung bang naramdaman ko na gusto kong bumati kahit hindi ko kakilala, o gusto kong, lalo na kung masasalubong mo sa daan, di ba? Para bang kapwa mo Pilipino, okay lang siguro ang kausapin. Nasubukan ko yan. Minsan, pag sinabi kong, kumusta na? Titingnan ka na parang, hindi wasto sa isip o kung anong nangyari sa'yo o bakit ka namumusta. Para bang puzzle sa kanila yun eh. Dito hindi. There was one time pa nga na may kinukumusta ako sa tindahan. May binibili ako sa tindahan, may mga nakaupo doon, kumakain. Siyempre, bilang parang pasintabi, magsasabi ka ng paraan or simpleng salita ba na kumusta po kayo, ganyan. At hindi naman lahat ng Pilipino o ng mga kakasalamuha mo, makakasalubong mo, pare-pareho ang pagkaintindi. Sa iba, sasabihin, ano nangyari sa'yo? Ba't binabati mo kung hindi naman kita kilala? Yung iba naman sasabihin, mayabang ka, ganito, ganyan, masyado kang cool, masyado kang presko. Iba-iba ang interpretasyon dito ng mga tao sa atin, di ba? Pero dito sa Amerika, pag bumati ka is simply because nagpapasintabi ka bilang isa sa kanila, saan mo man sila makasalubong. Kaya minsan parang mas mahirap pang maintindihan ang ibang ugali ng ating mga kababayan. Kasi iba yung makikita kanila na naiiba ka ng kaunti sa kanila, iba na ang iniisip nila. Anyway, gano'n naman talaga siguro kasi hindi naman natin pwedeng mag-expect tayo na pare-pareho ang ugali ng mga tao. Talagang tanggapin lang natin na iba-iba tayo, iba-iba ang interpretasyon natin sa kapwa natin. So, ang mahalaga siguro, maintindihan na lang natin kung bakit sila ganyan at kung ano ang kanilang kinalakhan, ano ang kanilang paniniwala. Di ba? So, lahat tayo talaga magkakaiba eh. Pero at the end of the day, tayo rin ang magkakasama.